Dalawang klase ang kamatayan ng tao. Isang kamatayan na mahalaga sa Diyos. Isang kamatayan na walang kaluguran ang Diyos. Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. The NHS has warned of a tidal wave of flu hitting hospitals as cases have risen significantly in a few days. The number of hospital beds in England occupied by patients with flu has increased by 70% in a week. An average of 1,861 flu patients were in hospitals in England each day last week. They include 66 in critical care beds. It's a rise on the week before, when 1,099 patients were in hospital with flu, with 39 in critical care. It's also more than 4 times the figures at this point last year. Those eligible for the free flu jab are being urged to get vaccinated as soon as possible. Hospitals are bracing for a so-called quademic of disease over the winter months, with an increase in cases of flu, norovirus and RSV, coupled with expected increases in COVID-19. Cases of respiratory syncytial virus in England's hospital wards were up week on week, as well as those with diarrhea and vomiting or norovirus-like symptoms. And the number of hospital beds occupied each day by patients who had tested positive for COVID-19 averaged 1,343, down slightly week on week from 1,390. Professor Sir Stephen Powis, National Medical Director for NHS England, said flu cases and other seasonal viruses hitting hospitals were really America will be punished by God himself, because America at the moment is challenging the existence of God. That's why America will fall, and there is no escape from it. It's a matter of time, because whoever challenges Jesus Christ of Nazareth must go down. Must. Egyptian Empire, gone. Babylonian Empire, gone. Assyrian Empire, gone. Persians and Medes, gone. Alexander the Great, Macedonian Greek Empire, gone. The Roman Empire, gone. All gone. Why? Because they challenged God. And this God, his name is Jesus Christ of Nazareth. Dalawang klase ang kamatayan ng tao. Isang kamatayan na mahalaga sa Diyos. Isang kamatayan na walang kaluguran ang Diyos. Basahin natin ang awit 116:15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kaniyang mga banal. Yung palang mga taong banal sa Diyos, mahalaga sa Diyos yung kamatayan nun. Pero meron namang mga taong pag namatay, hindi natutuwa ang Diyos. Basahin natin ang 33:11 ng Ezekiel. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi Wala ang wika akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Pero pag matuwid ang namamatay, nasasayahan pa ang Diyos. Kasi naililigtas niya na yung matuwid sa hirap, na pagpapahinga niya na. Kaya pagka namatay ang isang tao, pagka matuwid, ibig sabihin pinagpapahinga na siya ng Panginoon. Basahin natin yung 14 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang isang paraan kaya kinukuha ng Diyos ang tao na mamatay dahil para magpahinga na sila sa kanilang gawa. Kaya iyon dapat nating ihanda ang ating sarili pagdating doon sa mga panahon na
meron ng sakit na ikamamatay ang isang matanda na, maaaring yun na ang paraan para kuhanin siya ng Diyos. Kahit ano pang tawag mo sa Diyos, kahit ano pang pakiusap mo, pag itinakda ng Diyos yun, hindi mo yun maiiwasan. 8:8 ng Ecclesiastes. Walang tao na may kapangyarihan sa Espiritu upang umigil ng Espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Wala nang kapangyarihan ang tao sa kaarawan ng kamatayan. Mismong yung taong mamamatay, wala na siyang magagawa. Kasi yung kamatayan, takda ng Diyos yun. 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Takda ng Diyos yun, palatandaan yun na maghuhukom ang Diyos, hindi tayo makakatakas. Gaya ng hindi natin matatakasan ng kamatayan, hindi rin natin matatakasan ang paghuhukom. Kaya ngayon pa lang dapat na tayong maglingkod sa Diyos, sumunod, bago tayo mamatay. Dahil sa ayaw natin sa gusto, dadating din tayo doon. Kahit bata na mamatay, kahit hindi pa ipinanganganak na mamatay na sa tiyan, matanda na mamatay, malakas na mamatay, may kapangyarihan, presidente na mamatay. Takda kasi ng Diyos yun. Para tayo magtiwala na makapangyarihan ng Diyos na hindi natin siya pwedeng labanan. Basahin natin ang 32-39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya walang pwedeng makaligtas sa kamay ng Diyos. Ang magagawa mo lang manalangin sa Diyos. Pagka kinaawaan siya ng Diyos at hindi pa talagang nakatakda, gagaling yung kahit mabigat ang sakit. Pero pag nakatakda na siya, kahit ano naman ang gawin mo, kahit umanib ka pa sa totoong relihiyon, hindi mo na mapipigil yun.